Parang may sumabog sa kaloob-looban ko nang makitang nakaangkla ang kaliwang braso ni Aurelia sa matitipunong braso ni Jonathan. Bigla akong nabulag at tanging pulang kulay lamang ang aking nakikita. Anong kulay ito? Bakit? Ang sarap pumatay. Pigilan niyo ako. Nangigigil. Ako. Una akong nakita ni Aurelia, at tulad kanina isang napakagandang ngiti na naman ang iginawad nito sa akin. Oh, hi Brittany, lakas maka-commercial. Toothpaste ng ngiting bati nito sa akin. Kahit masama ang aking loob. Kahit gusto ko nang mag-transform at pumatay ng anghel. Nginitian ko. Na lang ito pabalik. Tabangi nga lang. Hi, po. Bati ko rito. Lumipat ang paningin ko. Binatang may nagtatakang tingin sa mga asul nitong mata habang nakatingin sa akin. Palaipat-lipat ang tingin nito sa mukha ko at sa hawak-hawak ko. Aalis. Kayo boss. Tanong ko. But deep inside gusto kong pigilan ang pag-alis at pagsama nito kay Aurelia. You're supposed to cook that instant noodles. Brittany. Why you're eating the dried uncooked noodles? Tak ang tanong nito sa akin. Ngunit hindi pa ako tuluyang nakakasagot, biglang sumingit sa usapan namin si Aurelia. What? You're eating dried noodles too? I love dried noodles. Masayang wika nito sabay belang kay Jonathan. You know what? It's safe to eat dried noodles, cause it's cooked in the first place. At first it tastes relatively weird, but it's perfectly fine to eat uncooked. Natatawang wika nito sa boss niya. But don't eat too much dried noodles, Brittany. Still, that's bad for our health. May pag-alalang bamaling ito sa akin. Thank you, hindi ko na naman natapos ang pagsasalita. Biglay sumingit ang boss ko na ngayon ay nakaharap na ito kay Aurelia. Ganoon lang kadali para kay Aurelia na nakawin ang atensyon ni Jonathan. I never felt this way before. I think envy is eating my system, no scratch. That I think jealousy the one dominating my inside. And I want to unleash this deadly feeling, but I don't know how. Jealous. Isang salita pero parang gusto ko nang magwala. Nangilid ang luha sa aking mga mata habang nakatingin sa dalawang tao na hangang. Ngayon kung mag-usap ay parang wala ako sa harapan at nakatingin sa kanilang dalawa. Naging hangin na lang ako sa paningin ng binatang boss. But I prefer to cook instant noodles than eating it raw. Magkadikit ang kilay na wika ni Jonathan. Oh come on, you know what? The high amount of sodium and mistrasang is on the packet of flavoring or oil for seasoning. That's why if you cook instant noodles, the high amount of MSG is present on the noodles itself, and it's not good for our health, lalo na kung inaaraw-araw na ito pwede siya maging cause ng cancer. Litanya ni Aurelia. Mas lalo akong nanliit sa aking sarili. Now I'm starting to doubt my capabilities and my knowledge. Bakit ganoon dried noodles lang naman ang usapan? Tapos kung makasagot ito si Aurelia, dinaig pa ang sumali ng Miss You. Clearly, the woman in front of her has more to her than meets the eye. A woman of substance, malayong-malayo sa karakter na meron. Ako. Oh, now you're using that on me. Fine. Nakasimangot na sagot ni Jonathan. Parang gusto kong sumabog ng biglang pisilin ni Aurelia ang pisngi ni Jonathan. Sarap mag-transform into Incredible Hulk. Sa pangigigil ko, ay hindi ko napansin na nadudurog ko na pala ang kawawang noodles. Oh, ang cute mo talaga kapag nagtatampo. Wag na magtampo, kasi simula pa lang hindi ka na mananalo sa akin. So stop bossing around. Tawa. Tawang sagot ni Aurelia habang walang humpay na pinipisil ang pisngi ng lalaki, at ang pinaka matindi sa lahat. Hindi man lang ito sinasaway ng magaling kong boss. Para pa nga itong sanay na sanay sa ginagawa ng babae. Excuse me po. May meeting po kayo. Mamayang 2 PM, Mr. Montejo. May diing bigkas ko sa apelyido nito. Hindi ko na talaga kaya ang nakikita. Masakit na puso ko, nagdidilim na paningin ko. Ngayon alam ko, 3/5 na ang nararamdaman ni Hana. Ang kaibahan nga, lang walang halong pagpapanggap ang namamagitan kay Aurelia at Jonathan. Lahat tunay at totoo. Gusto kong buhusan ng mayonnaise ang lalaking malantod. Pero anong kaibihan ko sa mga babaeng mahilig sa skandal? Mas lalayo ang agwat ko sa babaeng mabait na, may sense pang kausap. Anong laban ko dito? Wala. Nada. Zero. Cancel all my afternoon schedule, noon lang. Nabaling sa akin ang atensyon ni Jonathan. But, ganoon. Ang hirap nang makuha ang atensyon nito. Dati naman ngingiti lang ako, hinahalikan na agad ako ni Jonathan. Tapos ngayon hindi niya na ako pinapansin. Parang dinaganan ng isang mabigat na bagay ang puso ko. Masakit, hindi ako makahinga. Why yes, sir. Hindi ko na inantay na sumagot pa. Ito. Tinalikuran ko na ang dalawa at padubog na umupo sa swivel chair. Mabilis na hinanap ang notepad at iniisa-isang tinawagan ang mga taong nakaschedule sa araw na iyon. Kailangan kong ibaling sa ibang bagay ang aking isipan, baka kasi kung patuloy ko pang makita ang dalawa. Baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili na humagulo sa harapan ng mga ito.
Kaya hindi ko na pinansin ang dalawa noong Palm na ang mga ito. Isang tango lang ang sinagot ko. Kung magsisalita pa ako baka hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Wala akong substance pero alam ko sa sarili kong malakas ako. Alam ko iyon, strong ako. Kahit alam kong masakit na, malakas ako kahit alam. Kung sa mga oras na ta ay parang may namatay sa loob ko. Hindi ko rin alam kung bakit sobrang emotional ko pero kasi hindi ko na talaga mapigilan ang nararamdamang inggit at selos kay Aurelia. Isang Aurelia lang pala ang yayanig sa buong pagkatao ko. Ngayon hindi ko na masisi si Edith kung gustong-gusto nito si Aurelia. Power couple nga ang dalawa, wala man lang akong panama sa babae. Imagine noodles lang naman ang pinag-usapan. Pero nabigyan na nito ng justice. Tang na juice. Ganoong babae ang nababagay sa boss ko. Hindi ang isang tulad ko. Kaya pala anak lang hanap nito kasi. May nakalaan na palang babae na magiging kasama nito pang habang buhay. Malalim ang aking pag-iisip, kaya nagulat ako nang may tumulong luha sa notepad na sinusulatan. Doon na ako tuluyang bumigay. Ang sakit pala isiping may babaeng karapat-dapat sa taong mahal mo, at hindi ikaw iyon. Hindi ako ang kasama sa hirap at ginhawa, hindi. Ako ang magigisnan sa umaga at magsasabi ng good night kapag natutulog na. Hindi ako kundi ang isang Aurelia. Sometimes I doubt destiny and ask, why? Why? Him? Why now? Why the cosmic wind sweep me? Here. To this life and this love. If he's not going to be mine. Ano yon nila Andy pero hindi Tina Donna. In short, I'm flirting with disaster. I didn't know that chasing my dream would be a nightmare. Maybe I should stop this madness. It's been what? 3 days. Yeah, 3 days ago, a certain Aurelia Gibbsy just came into the picture, and just like a snap, Jonathan is no longer infatuated with me. I understand that in life, lahat ng tao na dumadating sa buhay natin ay nag-iiwan ng leksyon, ng aral para magampanan natin ang trabaho dito sa mundo. Alam ko na pati sakit na dulot nito ay mararamdaman ko pero sana light lang, masakit kasi. Para itong isang chicken pox, isang nakakahawang sakit na kumakalat sa buo mong katawan hanggang sa kuhuli-hulihang himaymay ng pagkatao mo. At pagkatapos niyang mag-iwan ng mark sa katawan, at buhay mo mawawala na lang. Ito bigla. Magugulat ka na lang nakadikit na pala ito sa iba. Kaya ito ako ngayon sa dulo na nalangin na sana yung iniwan niyang marka sa buhay ko, ay kayang takpan at tanggalin ng sebo de macho. All that I wanted is to hold him close to me, so close. Of reaching our almost happy ending, so close and still so far. Umiiyak na talaga kalooban ko. Araw-araw na. Kasing magkasama yung dalawa. Laging sinasabi ng boss ko may pupuntahan lang daw, hindi ko naman alam kung saan. Bakit jowa ka ba? Para mag-follow at sabihan ka kung saan siya pupunta. On-okan ka lang oy, pero hindi ka aasawahin. Get that? Pipang sigaw ng isipan ko. Oo nga naman, anak lang gusto niya, wala sa kontrata ang salitang asawa. Kaya unti-unti ay hinahayaan ko na lang ang lalaki, bahala siya sa buhay niya. Hindi ko na rin ito masyadong pinapansin pa, bukod sa naalibadbaran ako sa pagmumuka nito. Ayaw ko rin na nakikita ito lagi, sarap kasing tirisin ng pinong-pino ang mga ngiti nito na hindi naman nakalaan sa akin. Kaya heto, kung dati sabay kaming umuwi, minsan hinahatid pa ako ni Jonathan sa apartment. Pero madalas ay sa glass house ako kadalasan katutulog. Pero ngayon, loner muna drama ko sa buhay habang pinapapak ang isang pakete ng Sky Flakes. Wala, nag-a-addict lang ako at umaasang sa bawat kagat ay lilito si Papa Lloyd, tapos sa kanya na lang ako hihinging sperm. Pwede naman yun. Di ba? Hindi naman masamang mangarap. Wag na. Doon sa nakakagigil, nakakaasar, na malantad na nilalang. Nakabusangot, bagsak ang mga balikat at sobrang tamlay na pumasok ako sa elevator. Lately, medyo nakakaramdam na ako ng pananakit ng katawan. Particularly sa may abdominal part, and I'm suffering from a slight back pain, lalong-lalo na sa may bandang balakang ko. Kaya umiinom kaagad ako ng gamot. May past kami ni UTI, urinary tract infection, at sadyang matigas ulo ko kaya laging bumabalik. And last week nang dumating regla ko, inatake ako ni dysmenorrhea. Uminom na naman ako ng gamot. Hindi ko alam pero parang may mali na yata sa katawan ko. Kailangan ko na yatang magpa-check up sa doktor. Malalim pa rin ang aking pag-iisip kung kaya nang biglang bumukas ang elevator, wala sa sariling humakbang ako palabas. Not minding the people around, while massaging my lower back. Medyo nanakit na naman kasi, siguro ng alay lang upo buong araw. Kaya laking gulat ko nang biglang may humablot sa kanang braso ko, sisipakan ko na sana dahil sa sobrang gulat. Kung hindi ko lang nakita ang asul nitong mata. Thank goodness, you're still here. Humihingal. Nasaad nito. I thought, hindi na kita maabutan. Bigla akong napasimangot na alibadbaran talaga ako sa itsura nito. Kung dati tumitigil paghinga ko, ngayon ang sarap na nitong ilibing ng buhay. Nanggigil talaga ako. Oh, tapos
Anong kailangan? Moo sir. Blanco ang mukhang sagot ko sa binata. Nagtatakang tingin ang ibinigay ni Jonathan sa akin. Kung wala po kayong sasabihin aalis na po. Ako. Tapos na trabaho ko kaya maiwan ko po muna. Kayo, sir. Malamig at may diin na wika ko sabay. Pixie sa brasong hawak nito. Hey, you okay? You look pale and grummy. May, nagawa ba ako? Tak ang tanong nito. And now, you're calling me sir. Dati naman ni boss, tawag mo. Sa akin ah. Bakit ngayon na sir, na, it's been 3 freaking days and I never heard you called me boss. May halong pagtataka at pag-aalala boses nito. Ikaw. Ikaw problema ko. Ang kapal ng mukha. Mung ipagpalat ako kay Miss Substance. Tapos, ngayon ganyan tanong mo sa akin. Tusukin ko. Kaya mata mo para makita mo halaga ko. Tiningnan ko ang likuran nito umaasang may kabuting susulpot. Asan buntot mo? Tanong ko. Referring to Aurelia the woman of substance. Buntot. Nagtatakang tumingin din ito. Likuran nito. Anong buntot? What are you talking about? Buntot, tail in English, koli in Korean, kk. In French at sa kagaya mo ay si Aurelia. So saan? Buntot mo. Straight to the point na sagot ko. Wala nang paligoy-ligoy pa. Mainit na ulo ko. Hey, am I hearing jealousy right there? Seselos ka kay Aurelia. Natatawang sagot nito sa kanya, aliw na aliw sa itsura niyang anumang oras. Ay say sabog na. Inirapan ko ito at iniwan na uubos ang energy ko. Sa mga taong walang sense kausap. Bahala ka sa buhay mo bumili kang kausap. Asek ko dito. Pero dahil pinanganak itong makulit hindi ito. Nakinig sa akin, mabilis itong tumabi sa akin at sinabayan ako sa paglalakad. Mabilis din ang mga braso nito at tinakbayan ako. Magwawala na sana. Ako pero biglang kumalma buong sistema ko nang maamoy ang pabango nito. Parang magic na wala. Init ng ulo ko dahil lang sa amoy nito. Hindi ko maintindihan ang sarili. Don't be jealous with Aurelia may tinatapos lang. Kaming project, you see Aurelia is a architect and we have a project together, kaya medyo busy ako. Lately, tsaka na mismo lang yata ako kaya kanag. Kakaganyan Malambing na saan nito. Mas damay kita ko lalo sa lalaki, ewan naga-addict na. Talaga ako pansin ko lang. Hindi kita na-miss. Kaya manahimik ka. Kabaliktaran ang sinasabi ko. Sa kung ano man ang nararamdaman ko. Pero ba't naman ako aamin sa lalaki magsama sila ni Miss Substance, masyado silang perfect masakit sa mata. Hindi daw na-miss pero grabe makadikit, na-miss. Din kita sunshine, so tawagin mo na akong boss ha. Kung ayaw mong halikan kita every time you call. Miss here, it's kinda irritating, mas masarap. Pakinggan ng ibos, na-miss ko na din pagiging. Mataray mo sunshine, pakis nga. Hindi pa ako. Nakakasagot mabilis na itong dumukwang at hinalikan ng aking labi. Buti na lang talaga at nasa parking area na sila wala masyadong empleyadong. Dumadaan kaya nakahinga ako ng maluwag. Sus, ang lantad mo talaga. FYI lang po ha. Kapag tinatawag kitang boss it's a sign of respect. Kasi amo kita hindi endearment tumigil ka nga Mr. Jonathan Montejo. God Lord paano magpijol? Nang kilig. Naiiyak at na-miss ko ang pagiging. Malandi nito sa akin na-miss ko itong kasama. Yung ganito lang sila, kulitan asaran tapos halikan. Natatawang pinisil nito ang pisngi ko. Sabay. Bukas sa passenger seat ng kotse nito at inalalian akong yumupo. Nang makaupo ay muli. Itong dumukwang, at pinisil ang aking ilong. Wala. Nabura na lahat ng sama ng loob na inipon ko. Sa loob ng 3 araw. Halikat lamang lang pala. Nito ang papawi sa lahat. Whatever you say, I don't care just call me boss. And that's final sunshine, mapupungay ang mga matang saad nito sa akin. Nagsimula na namang mag-rage-udan puso ko. Ba't ganoon? Naiinis ako sa mukha nito pero mas nangingibabaw ang pakiramdam na gusto ko itong kasama lagi. What do you want to eat? I need to feed you. Medyo nangangayat ka na, hindi lang kita. Naalagaan ng 3 araw. Laki na kaagad nang pinayat mo hindi ka ba kumakain? Tanong nito, nang makaupo na ito sa driver's seat. Doon lang pumasok sa isipan ko na sa sobrang lutang, at wala sa sarili ay puro na lang palaskay. Flakes kinakain ko. Minsan nga wala akong ganang kumain, o hindi kaya ayaw ko sa amoy ng ulam. Bigla. Akong kinabahan. Never in my entire life na umayaw ako sa kain. As in never, I'm a certified food lover. Oh my God. I needs to see a doctor right now. Kinakabahan na ako ba't hindi ko naisip iyon. Kung ano-ano pa namang gamot na inom ko, plus din you go. Ako noong nakaraan. You're silent. Tinanong lang kita anong ka. Hindi na nito natuloy ang sasabihin ng biglang. Tumunog ang cellphone nito. Tumingin muna ito sa gawi ko bago sinagot ang tawag. Yes, Aurelia, bungad nito. Pagkadinig sa pangalan biglang kumulo dugo ko. And now the woman of substance is back bitches. Ready to ruin my night. Ngayon na ba? Maybe we could talk about that. Tomorrow morning. I have a date, Aurelia. Lumingon ito sa akin sabay kindat. Ano ba ang tamang adjective sa taong galit slash? Kinikilig hindi ko kasi alam. Ako kasi nakanguso. Lang para ay pakitang naiinis ako. Okay, I get it. I'll be there in a jiffy.
Malapit na. Ako sa kondo mo. Bumantong hininga ito at tumingin sa akin na may nagsusumamong mata. Fine. Dalhian mo lang gutom ako. Sinasabi ko. Sa'yo. Legit yung pagtataray ko walang halong. Landi. D4 million Aurelia. Sa'yo na nga siya ng 3 araw. Aagawan mo pa ako nagka-date. Thank you, sunshine. Promise mabilis lang ako. Para mapakain na kita. Masayang usual nito. Trabaho lang. Trabaho lang gagawin nila, hindi. Siya tatrabahoy ni Aurelia. Isipin mo na lang na. Para sa future ng anak mo ta. Kahit hindi ka pa sure. Na may anak ka nga basta. Para sa future. Pampalakas loob ko sa sarili. Mapigilan lamang ang masasamang spirito, we call jealousy. Makalipas ang 5 minuto huminto ito sa tapat ng isang building. Hindi maayos ang part ng kotse nakaharang lang ito. Nagtatakang. Tumingin ako dito. Para maniwala kang mabilis lang ako, bukas ang hazard lights at hindi ko napapatayin ang makina, para hindi ka mainaitan dito sa loob. Kaya wag na wag kang bumaba ng kotse mabilis. Lang ako, sunshine. Wika nito sabay dukwangsa. Akin at hinalikan ako sa mga labi. Sabay alis at iniwan ako sa loob ng kotse. Biglang kumalma ang bagyong nagbabadyang. Humagupit sa puso ko. Huminga ako ng malalim. Sabay ngiti ng pagkatamis-tamis. Well, ano ka ngayon Aurelia, ha? Ha? She imitate Maleficent, wala lang masaya lang siya. Meanwhile after 30 long minutes. Hindi na may pinta mukha ni Brittany, sisabog na. Talaga siya. Minura niya na ang lahat ng pwedeng murahin. Ang magaling na Jonathan, 3 minuto niya na akong pinag-aantay sa loob ng kotse. Kanina pa ako tawag ng tawag sa cellphone nito. Ang kumag hindi man lang sinasagot tawag ko. Expire na only call and text ko, hindi pa rin ito. Sumasagot. Ang pinakamatindi sa lahat gutom na. Siya. Kanina pa niya gustong pumunta sa convenience store na nasa harapan lang ng building. Gutom na talaga siya, pagod na siya at higit sa lahat galit na siya. Tang na juice mo po boss. Mga 1 pep. Ano? Ba ginagawa ni Aurelia sa'yo? Gigil na usual niya. Sabay baba ng kotse. Wala na siyang pakialam. Gutom na talaga siya halo-halo na emotion niya. Padubog na pumunta siya sa convenience store. Halos 10 minuto ang ginugol niya sa loob. Na halos skyflakes, Rebisco crackers at 2 bote ng mayonnaise lang ang kanyang binili. Masaya na siya habang ngumunguya ng crackers. Papalabas ng convenience store. Para lang magulat nang may makitang isang tow truck sa harap ng kotse, may nakita din siyang mga traffic enforcer na nakapalibot sa blue BMW na pagmamayari ng boss niya. Natatarantang bigla siyang tumakbo papalapit sa mga officers. Teka po mga bossing, magandang gabi po sa inyo. Nakangiting bati niya sa lalaking may malaking tiyan at medyo napapanot na. Walang galang na po, andyan po kasi sa loob ng building amo ko po. Sa kanya po iyang kotse na hinahatak niyo po. Promise, paalis na po kami. Kinakabahang wika niya kay Officer Batong Bakal. Iyon ang nabasa niyang nakaimprenta sa uniform nito. Naku miss pasensya na po, pero kanina pa po namin napapansin ang kotseng ito, isang violation. Na po yung pag-park niyo dito ng mahigit kalahating oras. Paliwanag nito sa kanya, na kahit siya ay alam iyon. Kaya nga kanina niya pa tinatawagan ang magaling niyang boss. Asan ang driver's license niyo miss? Nagmamakaawang tumingin siya sa officer. Hindi po kasi sa akin iyang kotse, sir. Secret area lang po ako, may inaayos lang ang amo ko dyan sa loob ng building. Pagsusumamo niya. Kinakabahan na talaga siya. At isa pa Titan Gina na sila ng mga taong dumadaan, aalala siya na baka may kumukuha na ng video. Tapos biglang i-post sa social media, instant na ang pagsikat niya mapapahiya pa siya. Boss, baka pwede natin itong pag-usapan. Naiiyak na. Pakiusap niya, never in her life na napahiya siya. Nang ganito. Ngayon lang. Anong akala mo sa amin miss? Nasusuhulan. Ginagawa namin ang trabaho naman sa marangal na paraan tapos dudumihan mo lang. Kaya marumi. Nang tingin sa amin ng mga tao dahil sa mga katulad niyong mayayaman. Asek nito sa kanya. Hala sige. Dalhin ang kotseng iyan sa opisina, at ikaw miss sumama ka sa amin kung hindi nga sayo. Iyang kotse. Papuntahin mo sa opisina iyang boss. Mo kung ano pa iyan. Galit na wika nito sa kanya. Paiyang paiya siya sa sarili at higit sa lahat. Galit na talaga siya sa lalaki. Grabe na tong nangyayari sa kanya. Hindi na ito makatarungan. Kaya naiiyak na kinuha niya ang bag sa loob ng kotse, habang walang tigil ang kamay niya sa pindot naka-display ang pangalan ni Jonathan sa screen, umaasa ang puso niyang bigla nitong sagutin ang tawag niya, o di kaya ay bigla itong dumating at ay salbo siya sa kahihiyan. Pero, kabaliktaran ang tumatakbo sa isipan niya ngayon. Pakiramdam niya inabando na siya ni Jonathan. Nang dahil ulit kay Aurelia. Dito ka sumakay, miss. Tawag ng officer sa kanya habang nakaturo sa front seat ng tow truck. Gusto niyang humagulgol sa sobrang kahihiyan. Sama ng loob at lahat na. Huling beses ay lumingon siya sa entrance ng building umaasa. Ang puso niya na sana ay lumabas ang isang Jonathan ngunit nabigulang siya. Ano pa inaantay mo miss?
Nakakaabala na tayo. Dito. Medyo naasar na sita ni Mr. Batong Bakal sa kanya. Kaya wala na siyang pagpipilian pa nakayukong. Pumasok na siya sa sasakyan. Hindi niya na talaga mapigilan ang pagtulo ng luha, hindi na talaga. Siva matutulungan ni Jonathan. Bakit ganoon? Sa mga movie laging to the rescue ang mga bidang lalaki. Gusto niyang kutusan ang sarili, hindi fairy tale ang buhay niya, kahit anong gagawin niya. Isasample ng realidad sa kanya kung ano ang tunay na buhay. At ang Prince Charming niya ay madaling maaga ng iba. Umiiyak na dinial niya ang numero ng kaibigan, ito lang ang makakatulong sa kanya. Ngayon. Hello. Sagot ni Daniela sa kabilang linya. Di Dan. Pwede bibang tulungan mo ako? Umiiyak na wika niya sa kaibigan. Teka. Brittany, anong nangyari sa'yo? Asan ka? Sumagot ka. Leche Bay, asa ka? Natataranta ang boses nito sa kabilang linya, narinig niya pa ang pag-iyak ni Sunny. Sumagot muna siya bago nagsalita naninikip. Napuso niya, hindi niya alam pero sumasakit din. Pati puso niya, na nagpaiyak sa kanya lalo. Dadalhin nila ako sa presento. Di Daniela. Tulungan mo ako. Masakit. Hagulhol niya. Habang nakahawak sa puso niya parang pini people. Iyon sa sobrang sakit. Tangi-ina mo boss. Sigaw ng isipan niya. Masakit na puso niya, masakit na katawan niya at sinasalakay na siya sa sobrang kaba. Isa lang pumapasok sa isipan ko ngayon. Ang baby ko. Miss, hindi ka namin dadalhin sa presento. Hindi ka makukulong, violations lang nagawa nyo. Hindi krimen. Makagawa ka naman dyan para kang bibitayin. Sita ng driver ng tow truck sa akin. Kanina pa kasi ako iyak ng iyak, naghalo na. Uhog at sipon ko kakaiyak, at saka naiinggayan na. Siguro si kuya. Isa pa hindi naman yung pagkakahuli sa akin iniiyakan ko. Kundi yung puso. Kung wasak at luhaan sa mga oras na iyon. Napailing na lamang si Manong driver. At pinaandar nito ang stereo, and a certain heartbroken but trying to move on song played. Someone Like You by Adele, and the melody stabbed my heart multiple times. Never mind, I'll find some neon like you. Oh, I wish nothing but the best for you too. Tang na juice mo boss. Hinding-hindi na talaga. Ako magpapauto sa'yo. Wala akong pakialam kung ma-impound kotse mo. Sigaw ng puso kong wasak ng mga oras na iyon. Buti na lang talaga naawa si kuya sa akin kanina. Pinainom ako ng tubig, kung kaya't kahit paano'y nabawasan ang pananakit ng aking puson. Kumalma na rin ang aking katawan. Pinaghalong kaba at nerbiyos dahil sa mga nangyari, isama pa ang sobrang pagod at gutom. Higit sa lahat kung totoo yung kinakatukan ko. Kanina, kailangan kong tatagan ang sarili. Kailangan ko itong malampasan. Pero hindi ang puso ko. Pagod na pagod at handa nang sumuko. Ano ba ang meron si Aurelia na wala ako? Ano ba ang kayang gawin ni Aurelia na hindi ko kaya? Kaya, ko naman gawin ang lahat Ang hindi ko lang kayang gawin ay maging isang Aurelia woman of substance. Dahil hindi na ako magiging si Brittany na. Kontrabida ang pangalan pero manang naman. Kung pipilitin kong maging si Aurelia. Kung kayang mahalin ni Aurelia si Jonathan, kaya kong doblehin iyon. Kaya kong triplehin iyon, ako lang. Ulit ang piliin ng binata. Ako na lang ulit boss. Napapaligaya naman kita Hindi pa ba sapat? Iyon. Mahal naman kita Masaya naman tayo sa tuwing magkasama tayong dalawa. Pero bakit? Ganito. Nasasaktan na ako, sobrang sakit na talaga. Dahil busy ang isipan niya at naglulok sa puso niyang sugatan. Hindi na napansin ni Brittany. Nakarating na pala sila sa opisina ng MMDA. Kinabahan na naman siya at nagsimula na naman. Manlamig ang kanyang palad. She tried to bribe the officer in charge and it's a criminal offense, ang laking engget niya sa bagay na iyon. Kabadong nakayuko ako't natatakot na umupo siya sa harap ng assistant officer in charge. Nawala lahat ng gutom ko sa katawan. Miss, kailangan ko ng kukulang dokumento sa sasakyan nyo. Unattended illegally parked vehicle. And you breathed the attending officer, it's a violation. Kailangan ko po ang drivers, biglang tumigil ito. Sa pagsisalita. Brittany. Miss Brittany Desav. Biglang napaangat ang aking paningin, and a pair of dark gray beautiful eyes meet my querying eyes. He has a beautiful smile na lakas maka-toothpaste. Commercial, and he has unfriendly and warm vibes. Parang familiar ang taglay nitong kagwapuhan. Hindi ko lang maalala kung saan. Pero malakas ang kutob kung nakita ko na ito, at base sa reaction nito. Kanina sa pamamaraan ng pagtawag sa aking pangalan. We've met before. Yes, po. Nagtatakang sagot ko sa gwapong lalaki. Ikaw nga. It's me, Cairo Oman Hussein, kabanggan tayo noong fun run event. Remember, mas lalong umaliwalas ang gwapo nitong mukha, and his dark gray eyes glow with happiness. Yung depressing moment ko kanina biglang naglaho lahat na parang bula. Parang may anghel na biglang dumating at sinagip ako sa nakakahiyang sitwasyon. Oh my God. Cairo, of course, I remember you. Sino ba naman ang makakalimot sa kagaya mong mabait, masayang saad niya? Kamusta ka na? Tagal din natin hindi nagkita Akala ko sa MDC ka rin nagtatrabaho.
Andito ka lang pala. Kaya pala. Hindi kita nakita sa opisina. Para akong nakahanap ng kakampi. Oo, actually, kapatid ko ang nagtatrabaho roon. Naimbetahan lang ako. At iyon nga nabunggo kita. Natatawang saan nito. Simula noon lagi na. Akong dumadaan sa MDC umaasa na makita ka. Kukumustahin ko sana lagay mo, parang. Nahihiyang kwento pa nito. Bigla pa itong. Napakamot sa ulo. And I find the gesture cute and attractive. Sarap nitong pangigilan tapos iuwi tapos. Gawing palamuti sa bahay. Nako, ganoon ba? Lagi kasi akong may overtime, kaya ganoon. Tapos nilalandi ako ng magaling kong boss, kaya ganoon. Dugtong ng aking isipan. Okay, lang iyon. Buti na lang nakita ulit kita. Tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para magkita ulit tayo. Hindi maalis-alis ang magandang ngiti nito sa mga labi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan bigla akong kinabahan. Tang na juice. Wala naman akong ginagawa pero bakit pakiramdam ko, parang nagtataksil ako. Tabangin na ang aking pagngiti. Bigla. Akong napakamot sa aking leeg nang maalala ang violations na kakaharapin ko. Yung ano. Kasi, hindi ko na naituloy ang pagpapaliwanag. Nang biglang umalangaw ang isang malamig na boses. Biglang natahimik ang buong opisina ng MMDA. Kung kanina main gate magulo iyon. Ngayon biglang may dumaang anghel at lahat ay nakatingin sa lalaking nakatayo sa pintuan. Where's Miss Desav? Where is she? Ani nang. Isang lalaking gwapo pero nakakatakot. Nakasuot. Ito ng black three-piece suit na pinatungan naman ng brown trench coat. Kahit ganoon hindi hadlang. Ang suot nito para hindi bumakat ang maganda nitong katawan, sa klase ng tindig nito isama pa ang aurang nakakatakot. Ang lalaking naghahanap sa akin ay dangerously but stunningly beautiful creature. His black eyes scream threat specialita. The one who defy his orders. Bigla akong napalunok ng wala sa oras. Slowly. With a trembling knees I stood up spine erect na. Para akong isang study auntie na biglang nahuli ni teacher na may ginawang kabalbalan. Ako. Po iyon. Kinakabahang sagot ko. Itinaas ko pa ang aking kanang kamay. Malapit lang ako sa pintuan kung kaya't mabilis. Na nakalapit ang gwapong nilalang pero nakakatakot naman. Huminto ito sa aking harapan. Pinasadahan niya ako ng tingin, mula ulo hangang paa. You seems fine to me, Gaspaza. He said. With a dull voice. Gaspaza is the Russian word for madam. Hey, Constantine, you're scaring her. Ani nang. Boses mula sa likuran ng lalaking nakakatakot. Isang nag-aalalang mukha ni Desmond ang lumapit. Sa akin mahina pa nitong itinulak si Constantine, na halatang ikinainis ng huli. How are you? What happened? Desmond said with worried voice his beautiful brown eyes filled with concern. What did they do to you? Why are you crying, ear liar? Puno ng pagtataka, at nagtatanong na mga matang tinitigan ko si Desmond. Paanong napunta si Desmond dito? Teka, ano ang nangyayari?